interesting case dahil nag-godparent siya sa kasal at dating lawyer ng katunggali ni Egay sa incumbent ng 2nd District ng Caloocan City na si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Kumbaga ninong sa kasal yata siya. Tapos naging lawyer pa siya ni Mitch Cahayon. Noong natalo siya ni Egay noon. At ngayon kinakalaban ngayon ni Egay si Mitch Cahayon. Again, nilalabanan nito yung resulta na eleksyon na yun sa distrito. Maybe that's why he came to Comelec, because he was protesting, or he was the lawyer, he was the lawyer of someone who was contesting the results of the election. Rito ang pagdedeklara kay senatorial aspirant Zubair Guenthum Mustafa bilang isang nuisance candidate. Sinasabing hindi dahilan ng kawalan ng kwarta at impluensya para italagang nuisance candidate ang isang tao at sanungat ito sa ideya ng demokrasya. I added that in, but that's probably the gist of everything that the Comelec has said in their statement or opinion. Or majority opinion, I think. I don't freaking know. Now, dahil sa mga TRO na inilagay ng Korte Suprema, itinigil muna ang pag-iimprinta ng mga balota para sa eleksyon. Nasayang ang mahigit 6 na milyong balotang naimprinta, costing more than 13 million pesos. Kung 6 na milyon na balota ay kinakailangan ma-inventaryo, ma-i-report namin sa COA, kapagkat kinakailangan po natin bayaran yan, syempre, yung na-imprentang yan ng mga balota. At the same time, hihingi po kami ng pahintulot sa COA. Ang mga balotang ito, maliban sa i-secure, ay sirain na kaagad ng Comelec. Isesred po natin ang lahat ng yan, hindi po sunog. Sapagkat para mawala po yung agam-agam na baka magamit sa isang halalan o sa darating na halalan. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon. And therefore, pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan. Now I'm supposed to make a big deal about this whole spiel, this miracle that we undergo every 3 years or so, na this relatively peaceful transfer of power o kaya na may local and national referendum to change leadership. I mean, it's inspiring, but also very fragile. We need to protect the sanctity of elections from interference and apathy, because without it, we might as well live in caves and start subsistence farming for no reason.